can stand against our way. Oh, for our God is risen from the grave. He declared that it is finished, and He gave us the Holy Spirit. Our God is risen from the grave. And peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands, we lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. Oh, we lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted high. Our hope and peace is here forevermore. Jesus is alive. We lift our hands. We lift our hands. Let the King of Glory come. Jesus be lifted Come on, say so, no. Come on, say so, no. Come on, swing the heels. Come on. Hey, yeah. Stone have been taken away. Our God is risen from the grave. He has conquered death and darkness. In Him we are resurrected. Our God is risen. Good evening po sa ating lahat. Good evening. Bless nga po sa mga kinauukulan. Nahihilo pa ako. Good evening. Hello po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ayan. Sinong masaya na nandito siya ngayong Disciples Night? Amen. Sino excited sa mga gagawin ni Lord? Amen. Sana lagi tayong excited, no? So kung hindi tayo excited, siguro utusan natin yung sarili natin sa oras na to. Self, sabi mo sa sarili mo, self, ma-excite ka. Kasi may gagawin si Lord na bago ngayong gabing ito. Ano, haba? Hindi natapos. Ayan. Sige po kasi limited lang yung time ng ating testimony. So, magtatawag na po agad ako. Ayan. Sino po sa atin yung na-bless talaga this week na talagang sobrang gusto mo mag-thank you kay Lord at hindi sapat sa'yo na ikaw lang nakakaalam. Gusto mong i-share sa iba yung ginawa sa'yo, Lord. Para ma-show ako. Ayan.
So habang iniisip nyo kung ano yung mga ginawa sa inyo ni Lord, gusto ko lang i-welcome yung mga nasa online natin. Hello po and welcome to Jesus the Rock of Ages Church. Kung bago po kayo, pwede nyo po kaming i-like and follow para mas ma-feed po kayo ng mga ginagawa natin dito sa church. At kung matagal na, hello again, good evening. Type nyo nga po, magandang gabi. Ayan, magandang gabi. Ayun, meron na? Ayan, syempre, hindi magpapahula yung ating mga bagong moms. Yung mga bagong teachers natin. Sige po, tawagin po natin. Ayan, mauna na daw yung bunso. Ayan, si Ma'am Julie. Yes. Sabihin ko, ano ba? Ano ko bang umpisahan? Ano ba? Ano po kasi siya eh. Grabe yung goodness talaga ni Lord. Ewan ko, sobrang di ko pa rin maisip nung ginawa sa akin ni Lord. Kasi nakakaalam lang po na nag-take ako isa pass A. Ayan, siya lang po yung nakakaalam. Siya lang po yung sinabihan ko. And then, sabi ko kasi sa kanya, natatakot ako mag-take. Kasi pang matalino lang yun. Di ako pang doon. Gawin yung overthink ko sa sarili ko. Dahil, ayun. Pero in-encourage ako ni Pass A na try mo. Sabi niya, try mo. Try mo. And then, ayun, tinry ko. Kasi, tsaka may mga friends din kasi ako na nag-push din sa akin na i-try. Ayun, kasama ko sila, nakapasa din silang lahat. Nakakatawa kasi hindi lang ako yung mag-isa sa journey na yun. Kasi nakakatakot siya para sa akin. Kasi sa family ko, ako lang yung nakakalam. Talagang sa financial, sobrang hirap na hirap ako that time. Kasi yung sahod ko, hindi naman din sapat para sa mga panggastos-gastos. Talagang naglihim ako sa nanay ko. Tapos iyon, worth it naman lahat nung paglilihim, pagre-review ng lihim. Ayan, sa totoo lang kasi yung tinuturo ko po kasi doon sa school na pinapasukan ko is Filipino. Major ko po, TLE. So, talagang ang baba po talaga ng ng tingin ko kung makakaya ko ba kasi tagal na nung isang taon na din, parang hindi ko na alam yung topic namin, ganyan. Pero, grabe si Lord. Grabe talaga si Lord. Binigyan niya ako ng peace sa pag-a-apply pa lang, sa pagpapasa pa lang ng mga requirements, walang nangyaring aberya. Talagang may peace ako habang ginagawa ko yung time na yon. Talagang grabe. Sa yung boses ka na wala. Pero ayan nga, nung time din na yon, kulang din kasi ako sa review. Ayun po, talagang hirap po ako sa pagre-review, sa totoo lang. Tuwing umuwi lang po ako nakaka-review. Yun po talaga yung grabe yung pasasalamat ko sa Lord kasi binigyan niya talaga ako ng wisdom na knowledge na hindi ko maintindihan kung paano niya yun binigay sa akin that time. Nakakatuwa kasi sobrang nakaka-amaze mas. Sobrang nakaka-amaze. Kaya sobrang thankful ako. Pangit man yung mga nangyari sa akin nung mga nakakaraan. Hindi man siya maganda pero tingin ko ito yung season ko. Ayan. Ito yung season ko na victory na. And hindi na puro fail, pero ayun. Alay ako. Kasi sobrang hirap po kasi talaga ng pinagdaanan ko. Lalo na yung sa family ko. Sobrang hirap na hirap ako that time. Hindi ko alam kung ano unahin ko. I-review ba ako or unahin ko sila. Sobrang hirap. To the point na mabot ako sa punto na susuko na ako. Talagang nakaka-drain, nakakasuko, basta po, ganun. Pero ayun po, yung waiting season, sobrang sobrang nakakakaba. Kami ni Ate Michi. Bubulungan na kami. Uy, kinakabahan na ako, malapit na. Ayan, pero praise God kasi grabe si Lord. Glory to God talaga sa Kanya. Siya lahat yun. Hindi ako yun. Ayan po.
ako nagtatanong kay Lord, ano bang testify ko? Kasi parang para sa akin yung yung balita. Pero naalala ko na lang yung prayer ko habang, ganoon din po ako kay Julie, ang nakakaalam lang din po si Pas M. Kasi ito yung journey na nakakatakot ipaalam. Kasi hindi mo alam yung resulta, hindi mo alam kung ano yung mangyayari. So tahimik lang tayong gumagalaw. Tahimik lang tayo nanalangin kay Lord, naghihintay ng tugon ng Panginoon. Pero tulad ni Julie po, yung testimony ng hardship, talagang hardship. Talagang, wala ka talagang alam kung ano yung resulta po talaga sa ginagawa mo, no? Pero, nandun lang talaga yung faith. May pananampalataya lang talaga tayo na bahala na si Lord kung ano yung magiging resulta. Same ng testimony ni Julie, wala din pong review center, walang kahit na faith lang talaga kay Lord. Share ko naman niya sa testimony ko sa social media ko kasi kulang yung oras para ipagmalaki ko si Lord sa buhay ko. So, yung waiting season, nung March 15 po kasi kami nag-exam. Kaya alam ko nag-exam si Julie kasi nakita yung pangalan niya sa listahan. Kaya nagkaalaman kaming dalawa. So, nung March 15, simula March 15 hanggang itong bago lumabas yung resulta po, yung overthink namin, grabe. Kasi di namin alam kung anong mangyayari. Pero yun, salamat sa mga taong nag-pray din niya kay Pas M. Kasama ako doon sa prayer list niya, pinakita niya sa akin, sa mga taong naniwala, sa mga ka-workmate ko din na mga nakaalam din po na magte-take tayo ng exam. Yun, glory to God talaga kasi wala talaga, sobrang, di ko pa nga rin alam totoo ba? Talaga ba? Hindi pa rin po ako naniniwala na yun yung resulta kasi alam ko po sa sarili kong hindi ko kayang ipasa. Ang dami kasi exam, parang 450, tapos yung utak mo, ayaw nang lumaglabas ng, wala na talaga. Alam mo yung piniga, tapos yung experience ko na exam din, paglabas ko, 5:30 hanggang 6 lang kasi exam, 7 hanggang 5:30 yung examination. Yung pahinga mo, kain lang. Di ko nga alam, nakakain ako ng matino nun Pero yun, basta ganun. Tapos, paglabas ko sabi ko, Lord, bahala ka na. Pero sobrang lata po talaga, sobrang buong enerhiya mo kinuha ng examination. 450 items po ata yun. Pero yun, glory to God, lahat talagang glory para sa Panginoon. Totoo po na kapag lingkod ka ng Diyos, isa pa palang patunay, yung prayer ko kasi bago ako mag-take ng exam, Lord, pakita mo po sa mga tao na yung lingkod mo kaya mong pagpalain kahit sa personal na buhay nila. Kasi parang laging nakikita ng tao yung mga servant ni Lord na iiwan. Pero gusto ko pakita sa inyo na hindi po naiiwan yung mga lingkod ng Diyos. Kayang i-bless ni Lord yung buhay ng mga lingkod ng Diyos. Kaya huwag tayong bibitaw sa pagsunod kay Lord. Unahin lang talaga natin siya. Yun lang po. Amen. Thank you so much. Ayan, praise, ayun. So, hindi man tayo nag-exam kagaya nila, pero meron din tayong mga parang kinakabahan sa buhay, di ba? Ano kaya mangyayari sa future? At I pray na na-inspire tayo. Ako personally, na-inspire ako sa kanila. As one church, masaya tayo para sa kanila, di ba? Amen. Ang sarap sa pakiramdam na yung kapatid mo, na-achieve nila yung mga pangarap nila sa buhay. Amen. And ganoon din sa atin, mas natutuwa si Lord dahil hindi lang naman sila yung gusto ni Lord i-bless, kundi lahat tayo. Amen. Kaya I pray na yung testimony nila, mas mag-inspire sa atin na kahit na yung nakikita natin ay parang sobrang pressure, sobrang pagod, sobrang struggle, pero at the end nun, merong tagumpay na naghihintay dahil sa Panginoon. Amen? At dahil dyan, sige po, tayo lahat ay tumayo at tayo ay magpuri sa Panginoon. Tayo ay magpuri ng excited dahil alam natin na may victory na naghihintay sa ating lahat. Amen? Amen. Sige po, tawagin po natin ang ating worship team. Tayo po ba'y na-bless sa mga testimony ng ating mga bagong teachers? Amen. Tayo po'y magpupuri sa ating Panginoon. Patuloy nating ipalakpak ang ating mga kamay at ibigay ang best natin para sa Kanya. Hallelujah! Kailangan ko yung pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay
Minsan pa po, pagkat sa'yo sumasamba. Pagkat sa'yo sumasamba. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy po namin i-worship ka, Lord God. Patuloy na salamat, Lord, sa kabutihan mo sa buhay namin, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Patuloy ka naming itataas, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Samahan mo kami, Holy Spirit, na i-worship ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy po natin itaas yung mga kamay natin at mag-worship po tayo at pumikit po tayo para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Pawang kabutihan, pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. At Diyos, ang kabutihan mo ay mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaling, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan, Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo. Naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos,
pray that as we sing, makita ng bawat isa kung sino ang Diyos. In Jesus' name, ito ang katotohanan. Hindi ka nagmamaliw. Ito yung katotohanan. Hindi nagbabago ang Diyos. Siya ay mabuti magpakailanman. Thank you, Lord. Patuloy nating awitan ang ating Diyos. Sige po, patuloy natin awitan ang ating Diyos. Yes, Lord, kahit ano nangyayari sa buhay namin. Hindi ka nagmamahal. Thank you, Lord. Katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Sige po, patuloy nating sambahin ang ating Diyos na mabuti, ang ating Diyos na tapat. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Yes, Lord. Sige po, patuloy lang natin awitin. Hallelujah! Kahit ano nangyayari sa buhay natin, patuloy nating pupurihin ang Panginoon. Kahit anong ginagawa ng kaaway sa atin, alam natin na mabuti ang Diyos. Alam natin na tapat siya. Alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Kaya patuloy tayo magpupuri. Patuloy tayong aawit sa Panginoon. Patuloy nating itataas ang ating kamay sa Kanya. Patuloy natin siyang sasambahin at aawitan. Yes, Lord. Dahil Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Tanggapin niyo po ang aming awit, ang aming papuri sa iyo. Purihin ka, O Diyos, Purihin ka, O Diyos, Isang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamahali. Katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Lord. Thank you, Lord, na kahit wala pa po kami sa dulo, Panginoon, alam po namin na ito ay maganda dahil Ikaw po ay mabuti at tapat sa bawat isa sa amin. Lord, dinadalangin po namin na kung meron man sa amin nahihirapan sa present, Lord, ipakita niyo po, bigyan niyo po kami ng faith, Lord. Bigyan niyo po ng faith yung bawat isa in Jesus' name, physical and online, na yung ending ng lahat ng ito ay mabuti para sa lahat ng namumuhay ng tapat sa iyo. In Jesus' name.
Lord, gamitin niyo po yung kabuuan ng gawain na ito, Panginoon, upang patuloy na ma-stir up yung faith sa amin, Panginoon. Hindi lang personally para sa amin, pero sa mga tao na gusto mong abutin namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin na uuwi kami ngayon, Lord God, ng excited magpagamit sa'yo dahil nirefresh mo yung aming soul ngayong gabing ito. In Jesus' name, Panginoon. Holy Spirit, move freely in our midst, Lord. Ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Transform our hearts, Lord God. Kung may gusto kang baguhin sa amin, Lord, we are willing. We are humble before you, Panginoon. Ikaw po ang magturo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat at hindi nagbabago. At patuloy po namin itataas ang pangalan mo hanggang sa muli mong pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, sige po, tayo ay makakaupo na. Ayan. So sige po, hindi na ako magpapatagal pa dahil excited din akong marinig ang message sa buhay niya. So tawagin na po natin ang isa sa part ng worship team, isang masipag na leader din at si Bossing. Ina-joke lang. Ayan. So sige po, tawagin na po natin isa sa primary ni Pas J, si Brother Bads Lucas. Jesus, you're the light that the dark can't chase. And I tried everything. Amen. Okay, wait lang. Ay, thank you. Ayan. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Batiin mo yung katabi mo kung maganda ba yung gabi. Tingnan mo kung maganda nga ba. Ayan. So magandang gabi din po sa mga kasama natin sa online. Ayan. So bago po tayo mag-start sa ating pinaka-message, ay tayo muna po ay manalangin. Inaanyayahan ko po yung bawat isa na yumuko at pumikit. Aman Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. We praise your name, Panginoon, dahil ikaw yung pinakadakila sa lahat, O Lord God. Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa message mo, Panginoon, dalangin namin na makita ka namin, Panginoon, as our good shepherd, Panginoon. Dalangin namin na makita ka namin na Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon, at Diyos na may pakailam sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin na makita namin yung goodness mo, yung mercy mo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Holy Spirit, ikaw yung manguna sa buhay ko, ikaw yung aming great teacher, Panginoon, at ina-acknowledge ka namin, Panginoon, sa buhay namin, sa kalagitnaan nito, Panginoon, sa lugaring ito, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung nakarang week po, sino yung nagturo? Si Ate Myra. Ano daw po yung tinuro ni Ate Myra? So ito po ay panibagong series na ano natin. Ano po? I-lock natin. Ayan. So ito po ay very familiar doon sa mga nagtitake ng Destiny class. Tama ba? Yung series title natin na The Lord is Our Shepherd. Familiar ba sa mga nagde-Destiny class? Pang ilang topic yon? Unang-una kasi. Yan. So ito po ay napakagandang topic dahil dito nakikita natin kung paano ang Panginoon as our shepherd. Amen? Gusto po ba natin yung mas maging malalim pa pagkakakilala sa Lord? Noong nakaraan po, ito po ay very familiar din yung verse na ito, yung Psalms 23 verse 1, yung pinag-aralan natin noong nakaraan. Sino makaka-recite nun? Sa mga Destiny class student nga natin, recite nga natin, Psalms 23 verse 1. Very good. Yan. Sa Tagalog, ang aking Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa ibang salin naman, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Yan. So, noong nakaraang week, nakita natin na kung paano nagpo-provide sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Na hindi niya tayo pinagkukulang sa anumang aspeto ng ating mga buhay. Amen. Ngayon naman po, dako tayo dun sa kasunod na verse na maya babasahin ko. Pero ang pinaka-title po natin ay Refresh Our Souls. Ay, ako pala magpipindot. Ayan, refresh our soul. So, tinan mo nga yung katabi mo uli. Mukha bang fresh yung katabi mo? Pag nakita mo medyo balisa na, yan, medyo
medyo kumikinang na, nilalangaw na, baka sabi mo para sa yung message na to. Kailangan mo ma-refresh. Basahin muna natin yung ating objective. Sabi dito, sige nga po makibasa kayo sa akin. 1, 2, 3, go. Amen. Totoo po ba yan na sino dito yung nakarelate na pagod tayo? Emotionally, spiritually, pagod na ako, Kuya Bads. Kailan ba mahihinto itong pagsubok? Pero totoo, di ba, real talk? Na-experience natin yan sa buhay natin. Not just physical na kapaguran, pero emotionally, spiritually, mentally, at physically. So dito po malalaman natin na bilang alagad ng ating Panginoon, sino po ba yung mga alagad ng Panginoon dito? Magsabi nga ng Amen. Kailangan natin malaman na si God ang tunay na nagbibigay ng kapahingahan, renewal at refreshment sa ating kaluluwa. Hindi lang dapat fresh yung dapat hindi putok na putok lang yung pisngi mo dahil sa blush on, pero dapat pala yung kaloob-looban natin, yung soul natin ay refresh din, di ba? Amen. Kasi nagre-reflect sa labas yun eh. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang pagod yan? Yung alam mo yung, malalaman mo kasi yun eh. Kapag umaga pa lang, alam mo, papasok ka pa lang ng work, yung itsura mo parang pang-uwian na eh. Alam mo yan? Tama ba? Yung itsura mo, ala na, haggard na. Diba? Yung energy mo pang-uwian na pero papasok ka pa lang. Pero ngayon makikita natin na concern ang Lord sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Not just physically, but lahat ng aspect ng ating mga buhay. Gusto po ba natin yon? Sabi dito, kapag naintindihan natin ito, hindi tayo madaling mapapagod sa ating faith. Mas magiging matatag tayo sa gitna ng mga trials. Gusto po ba natin yon? Matututo tayong manatili kay Jesus araw-araw at maibabahagi natin ang pag-asa ng gospel sa ibang mga tao. Amen? Gusto po ba natin yon? Hindi yung, di ba, minsan parang pagod na tayo, ayaw mo nang gumalaw. Pero ngayon, ire-refresh ng Lord ang soul mo. Sabi mo sa katabi mo, ire-refresh ng Lord ang soul mo sa gabing ito. Ayan, so may katanungan lang po ako dito sa ating introduction. Sabi dito, may panahon ba sa buhay mo na kahit nagpapahinga ka naman, parang pagod ka pa rin? Amen, di ba? Ay, Kuya Bads, naman ako eh. Natulog naman ako eh. Nagbakasyon naman ako. Di ba? Nagburakay nga kami. Ganun pa, di ba? Nagsambales nga kami. Ganitong bakasyon eh. Pero, pagod ka pa rin. Sino nakaka-relate doon? Taas nga po yung kamay kung may mga nakaka-relate. Yun, may nakaka-relate, di ba? Feeling mo natulog ka naman pero pagod ka pa rin. O kaya sa ibang naman, sino dito yung umiinom ka pero inom ka ng tubig pero uhaw ka pa rin? Amen? Naranasan natin yun, di ba, pag dehydrated tayo. Pero kapag, example, nakainom ka ng Gatorade, pag uhaw na uhaw ka, ano yung feeling? Di ba, parang binuhusan ka ng tubig. Ganun yung feeling na gustong iparanas sa atin ng ating Panginoon sa gabing ito. Amen? Di ba pag uminom ka ng kasi hindi na mapatid yung uhaw mo sa ordinaryong tubig. Ngayon, merong mga Gatorade na makakapag-replenish talaga ng freshness natin. Di ba? Pag inom mo nang parang binuhusan ng tubig, di ba? Parang fresh na fresh ka. Ganun din yung gusto na mangyari ng Lord sa buhay mo, sa ating kaluluwa. Ayan, so sabi dito, ano ba yung nakapaloob sa ating soul? Yan. Sino makakasagot nun? Ano daw po yung nakapaloob sa ating soul? Ano po? Yan.
Mind, will, and emotion. 5 points po para kay Tita Neng. Pakiinok lang. Pakisala po. So ito po yung kaya po mahalaga na nire-refresh natin yung ating soul kasi nakapaloob po dito yung yung mind natin, yung isip natin. Yung isip po natin kahit hindi natin pigilan, kusa pong tumatakbo yan. Amen? Kahit natutulog ka, tumatakbo pa rin yan. Yung will mo, yung kalooban mo, yung pagdidesisyon mo, and also yung emotion mo. Yan. So yan po yung mga nakapaloob sa soul. Kaya gusto ng Lord sa gabi na to na i-refresh yung soul mo. Kasi nakapaloob dito yung mga aspeto na yan. Kaya minsan kahit 10 hours naman yung tulog mo, pagod na pagod ka pa rin. Kasi baka yung soul mo ay lupad na or pagod na sa buhay. Amen. Yung mga bagay sa paligid mo, ang tingin mo na lang ay routine. Tama ba? Kailangan kong gawin tong mga bagay na to, pero yung katawan mo ay hindi na sumasang-ayon. Baka kailangan na ng ma-refresh yung ating soul para magkaroon tayo ng panibagong sigla na gawin yung mga bagay sa buhay natin. Gusto po ba natin yon? Amen. Sa ating pong key verse, basahin nga po natin. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Ayan, tinan mo. Kailangan talagang i-refresh yung soul niyo sa pagbabasa. Parang hinang-hina na. Isa pa nga po yung yung feeling refresh naman na pagbabasa. 1, 2, 3, go. Amen. Kanina kasi sabi, He makes me to lie down. Palay down na talaga. Alam mo yung pahiga na yung boses niya. Ayan. Sabi po dito sa binigay na guidelines sa atin ni Pastor Warwick. Basahin po uli natin. Sige po, sabayin niyo ako. Galing po kasi ako sa pagkamalat. Kaya kailangan ng participation niyo. Sige po, 1, 2, 3, go. Literally, the Hebrew says, He stretches me out by good grass and clean water. In other words, sanctification. He leads me to know sound doctrine, good food that grows me. He gives me His Spirit, the living water, every day in the measure I need. All this makes my soul new again. Amen? Naintindihan po ba natin? Sobrang sweet nung word na to. And dito lang po iikot yung mga pag-uusapan natin sa gabing ito. So sa mga tupa po ba, ano po ba kinakain ng mga tupa? Damo, tama po ba? And ang tinutukoy po dito, mamaya malalaman natin kung ano yung tinutukoy na good grass, yan, and yung clean water. So ang tupa, ang kinakain niya, damo, tama po ba, at tubig. So sa number 1 pointers po natin, sabi dito, number 1, He makes me lie down in green pastures. Sabi dito, pinapakain tayo ni God ng kanyang salita o yung sinasabi dito kanina yung good grass. 'Di ba po pagka ipapastol mo yung kaya nga sinabi yung green pasture, yung maberdeng mga damo. Tama ba? Hindi yung mga pastol, hindi niya dadalhin yung mga tupa doon sa mga bulok na damo, tama ba? Ano makakain niya doon, 'di ba? Para sugat-sugat yung lalamunan niya doon, 'di ba? Pero dadalhin ng pastol yung mga tupa dun sa mga mabeberde talaga na mga sariwang, mga fresh na mga damo, 'di ba? So doon niya tayo dinadala. So ganoon din sa atin, pinapakain tayo ng Lord ng kanyang salita. Ang green pasture ay sinisimbolo ng spiritual food o pagkain ng ating soul. Ayan, ano ba yan? Ito ang, may nagre-react din na. Ito ang word of God at tamang teaching na nagpapalakas sa faith natin. Sabi kanina dun sa binasa natin, He leads me to know the sound doctrine, good food that grows me. Hindi lang basta word of God yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, pero ito daw po ay yung sound doctrine. Ibig sabihin po yung tamang doktrina, tamang salita ng Lord yung gusto niya na ipakain sa atin. Kasi po, alam niyo kahit yung mga kasalanan ay tawag dito, gumagamit sila ng salita ng word of God. Ginagamit nila yon to parang pagtakpan yung kanilang mga wrongdoings. Tama ba? Ginagamit nila yung word of God para magawa yung mga bagay na ginagawa nila. Tama po ba? Amen. So, binibigyan tayo ng Lord ng
parang good grass, yung tamang mga teaching. Kaya mapalad po tayo dito sa Roa dahil tama yung tinuturo sa atin dito. Yung tinuturo po sa atin dito sa iglesia, hindi lang siya puro comfort eh. Hindi lang siya puro encouragement lang yung tinuturo dito, pero nandito yung pagtutuwid, pagtitiis, pagsasacrifice. Iyon po yung good food na tinatawag or yung sound doctrine, yung tamang word of God na dapat natin kainin. Hindi yung mahal ka ng Lord, puro encouragement. Hindi naman masama yun, hindi ko sinasabing masama yun. Pero minsan kailangan ng disiplina, kailangan ng pagre-rebuke dahil iyon yung makakabuti para sa atin. Amen. Even yung kaaway, gumagamit siya ng word of God para linlangin. Di ba? Nababasa natin sa Matthew 4, di ba? Ginamitan din niya ng word of God si Jesus, di ba? Nung nagpa-fasting siya. So, maging maingat tayo. Minsan humuhugot tayo ng mga word of God para i-justify yung mga mali nating nagagawa or mga bagay na gusto nating ituloy. Tama ba? Sabi sa Bible uminom ka ng konting alak di ba? So, good food, di ba? So, minsan nagagamit yung mga ganon. Pero ang binibigay sa atin ng Panginoon ay yung tamang doktrina or good teaching. Sabi dito, hindi gusto ni God na spiritually mahina tayo o gutom tayo. Gusto niya tayong lumago sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi dito, kapag ang sheep daw po ay maganda yung pasture niya, sabi ko nga kanina, maraming damo doon sa lugar nila, nakakain siya ng maayos at nakakapagpahinga yung sheep. Gusto pa ba natin gano'n? Nakakapagpahinga tayo, nakakakain tayo ng maayos, nakakapag-rest tayo. Amen? Ganon din na po yung gusto ng Lord na mangyari sa buhay natin. So, ang Panginoon, sabi dito, ano ang ibig sabihin nito? Ang Bible ang ating ang spiritual food natin. Ang truth ni God ang nagpapalakas sa atin. Tama po ba? At ang tamang doctrine ang tumutulong sa atin para hindi tayo maligaw. Amen? Para naka-align pa rin tayo sa kalooban ng Panginoon. Naunawaan po ba natin? Sabi dito, sa next, kapag tayo daw ay nagbabasa at nakikinig ng Word of God, ano daw po yung nangyayari? Sabay-sabay nga po natin basahin. Amen. Gusto po ba natin magkaroon nun? Yan. So, ang sample nun, syempre dapat lagi tayo ng the devotion. Tama po ba? Lagi natin ginagawa daily yung devotion kasi yun yung spiritual food natin. So, kapag wala tayong devotion, baka mamaya ay payat na yung spirit natin, yung soul natin, di ba? Kasi yun yung yung spiritual food natin. Sa number 2, sabi dito, He leads me beside quiet waters. Binibigyan tayo ni God ng peace at ng kanyang presence. Ito yung clean water o yung Holy Spirit. Amen. Di ba yung sabi kanina, ang pagkain ng tupa ay good grass at clean water. Baka mamaya kung saang kanal tayo umiinom, tama ba? Baka hindi na yung Holy Spirit yung ina-acknowledge natin sa buhay natin at kung ano-anong mga maruruming tubig na yung naiinom natin. Di ba kahit yung mga tupa, hindi naman papainumin ng tubig kanal yan, tama po ba? Hahanap yung pastol ng malinis na tubig na iinumin niya. So parang di naman literal na ganun yung sa buhay natin. Baka mamaya hinahanap natin yung mga bagay na makapag-satisfy sa atin sa mundo, hindi na sa Lord. Na nare-represent na parang maruming tubig. Kaya nakakainom tayo ng maruming tubig dahil sa mundo natin ito hinahanap at hindi sa Panginoon. Kaya mahalaga na ina-acknowledge natin yung banal na Espiritu. Sabi dito, ang quiet waters o still waters ay sumisimbolo sa peace at presence ni God. Sabi dito, hindi magulo ang presence ng Diyos. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, nakakaramdam tayo ng kapayapaan kahit magulo ang buhay natin. Sino po yung gusto ng ganun? Kahit na ano yung nangyayari sa buhay mo, meron kang peace. Naalala ko yung kaninang testimony ni Julie, di ba? Sobrang hirap nung process, pero sabi niya meron daw siyang peace habang ginagawa yon. Yung peace po, hindi po ito yung wala ka ng problema, walang nangyayaring trial sa paligid mo, pero kahit ano nangyayari sa paligid mong kaguluhan, meron kang kapayapaan. Peace that surpasses all understanding na nanggagaling lamang po sa ating Panginoon. Amen. Yung comfort na nagmumula sa ating banal na Espiritu. Gusto po ba natin yon? Sabi dito, yung sinasabi kanina, and gives me His Spirit
the living water every day in the measure I need. So handa ni Lord na i-sustain lahat ng mga pangangailangan natin. Kung ano yung need natin, siya yung magpupuno. Kasi yung mga bagay sa mundong ito, hindi enough para mapuno yung soul natin. Amen? Laging may kulang. Parang there's an emptiness sa puso na merong emptiness na nangyayari sa puso natin. And ang makakapuno lang po nun ay yung ating Panginoon, si Jesus as our living water. Amen? Gusto po ba natin yun na punuin ni Jesus yung ating soul? Sabi dito, anong ibig sabihin dito, si God ang nagbibigay ng tunay na peace. Ang Holy Spirit ang nagpapalakas at gumagabay sa atin. Si Jesus ang tunay na nagsasatisfy ng soul natin. Kaya minsan, nahanap natin sa mundo yung kakontentuhan, pero kay Jesus lang pala ang kakontentuhan. Yung void sa puso natin, yung emptiness sa puso natin, ang makakapagpuno lang po nun ay ang ating Panginoon. Kaya kahit ano yung maraming bagay yung dumating sa buhay natin, mapapagtagumpayan natin. Kaya sabi nga, di ba sa John 4:14, sabi ni Jesus, whoever drinks the water I give them will never thirst. Pagka ininom daw natin yung tubig na nagmumula kay Jesus, hindi na daw tayo muling mauuhaw. Gusto po ba natin yon? Minsan, sabi ko kanina, yung mga bagay sa mundo yung nakakapagbigay sa atin ng peace. Pag may marami tayong pera, pag may success tayong nangyari sa buhay natin, or may mga relasyon, approval ng mga tao, gano'n, tama po ba? Yung parang kino-comment ka ng mga tao, kala natin, doon natin mararanasan. Pero yung mga bagay na yon ay hindi naman masama, pero pansamantala lamang yung mga bagay na yon. So dito makikita natin na si God lang ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan sa puso natin. Amen? Kaya sabi dun sa di ba kanina, ayun, yung binasa ko, and gives me Spirit, the living water, every day I need, every day in the measure I need. So, sa bawat araw, siya yung nagsusustain ng mga lahat ng pangangailangan natin. Not just material things, pero yung pangangailangan natin from inside and out. Diba? Lalo na sa inside, yung soul natin. Kasi tatlo yung nakapaloob doon, diba? Yung mind, emotion natin, yung will natin. Maraming saklaw yung soul natin. Kaya mahalaga na, tawag dito, yung living water ay nararamdaman natin na nagbumula sa Holy Spirit para hindi tayo nauuhaw, hindi tayo naghahanap sa iba. Amen? Naunawan po ba natin? Sabi dito, kapag araw-araw tayong lumalapit sa Panginoon, nagiging kalmado ang puso natin, mas lumalalim ang relasyon natin kay God. Gusto po ba natin yon? Mas natututo tayong magtiwala kahit mahirap ang sitwasyon. Amen? Kahit anong pagdaanan mo, may peace ka pa rin. Kahit ano yung mga nangyayari sa buhay mo, positibo ka pa rin. Amen? Hindi yung kitang-kita sa itsura mo yung pinagdadaanan mo. Tama po ba? Hindi naman ibig sabihin na mawawala na yung problema sa paligid mo, pero magkakaroon ka ng peace para magpatuloy sa paglaban sa buhay mo. Amen? Sa pangatlo, sabi dito, He refreshes my soul. Nire-renew at binabago tayo ni God. Sabi dito sa yung huli natin binasa kanina sa dulong part, sabi doon, all this makes my soul new again. Gusto po ba natin yon na mapanumbalik uli yung soul natin, ma-refresh uli yung soul natin. Amen. Parang ayaw pa na. Parang pa rin pagod pa rin di ba? Ayan, sabi dito, ang refreshes my soul ay, ang ibig sabihin nito, nire-restore o ginagawang bago muli ni God ang soul natin. Sabi nga, in other words, sanctification, yung sinasabi kanina, na ang sanctification daw po ay proseso ng Diyos para linisin tayo, baguhin tayo, set apart tayo para sa Kanya, at ma-align tayo. Pero ito pong process na to hindi naman instant. Baka sabihin nyo, kailangan refresh agad yung soul ko. Diba? Yung process daw po na to ay hindi instant. Yung transformation ay hindi instant. Pero binabago tayo unti-unti ng ating Panginoon para maging katulad tayo ni Jesus. Diba? Si Jesus, nag-set siya ng example kung paano tayo makakapamuhay. And ganun din yung gustong gawin sa atin ng Lord, ay baguhin tayo from glory to glory. Sabi dito, kapag pagod tayo, sugatan o nawawala, spiritually si God ang nagbibigay ng bagong lakas at nagbabalik sa atin sa tamang daan. Alam niyo po, maraming mga tawag dito,
mga members na umalis dito pero bumalik pa rin sila. Sa tingin niyo po bakit? Dahil ba ginusto nila? Pero si Lord yung nag-restore sa kanila. Sabi nga dito, di ba, kahit pagod ka na o nawawala tayo minsan sa Lord, sino yung gano'n, nawala na dati pero bumalik? Yun yung ibig sabihin mismo ng He refreshes my soul. Binalik ka uli ni Lord sa kalooban niya. Binalik ka niya sa presensya niya. Amen? Binalikan niya uli para maglingkod sa Kanya. Dati ka nang nag-backslide. Ako dati, nawala din ako sa Lord, pero binalik uli ako ng ating Panginoon. Sabi nga, nire-refresh niya yung soul natin para manatili tayong naka-abide sa ating Panginoon. Amen? Gusto po ba natin yon? Sabi dito, hindi lang tayo binibigyan ni God ng temporary comfort. Binabago niya talaga yung puso at buhay natin mula sa loob.